unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabton, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi magkraming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda, ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show.
Pilipinas, oras natin, 16 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Pilipinas! Happy Monday morning! Ang mababanggit ko pa ay Sunday Aba, nabitin ata sa weekend. Happy Monday morning! Ngayon po ay araw ng Lunes, April 20, 2026. Minus po muna ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ako po muna inyong makasama hanggang alas 11 ng umaga dito po sa DZRH Operation Tulong. Ito po si Winapearl Hesoro. Kamusta po kayo? Kamusta po ang weekend? Damang-dama niyo po ba ang init ng panahon? Dahil kahapon nga lang, 42 degrees Celsius po ang naramdamang init dyan sa Cavite City. Pero ngayong araw, makikibalita muna tayo sa DOST Pag-asa. Patungkol nga po sa mararamdaman ng init naman po natin ngayong umaga. Ang ating heat index. Nasa kabilang linya na po si Ma'am Charmaine Varilla. Magandang umaga po, Ma'am Charmaine. At sa ngayon nga, naranasan pa rin natin yung mainit na panahon. Asahan nga na yung pinakamataas na heat index ay aabot pa rin dito sa Cavite ngayong araw ng up to 42 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, aabot naman up to 37 to 39 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin yung ridge ng high pressure area dito sa may extreme northern Luzon na siya nagdudulot ng mababang tsansa ng mga pagulan na siyang pang nagpapatuloy ng pag-init. Samantalang dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy pa rin yung pag-iral ng localized thunderstorms. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla, nag-uulat. Ma'am Charmaine, isang tanong lang po. Yes po, ma'am. Opo, Ma'am Charmaine, kamusta po yung binabantayan po nating bagyo po sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Yes po, no. So, yung binabantayan po natin na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan na nga pong lumayo dito sa ating bansa. At sa mga susunod po na araw, wala na itong magiging direktang epekto at wala na rin po tayong makikita up until next week na posibleng isang bagyo base sa ating forecast. Ayun. Sige po, Ma'am Charmaine. Maraming salamat po. Yes po, maraming salamat. DZRH Operation Tulong. Yun ang nakausap po natin mula po sa DOST Pag-asa, si Miss Charmaine Varilla. Ulitin ko lang po ang binanggit po ni Ma'am Charmaine kanina. Above 42 degrees Celsius po ang mararamdamang init ngayong umaga. Yan po ay sa Sangley Point, Cavite City.
Habang dito naman po sa Metro Manila, posible po tayong makaranas ng 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Dito po sa may Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, pwede pong makaramdam ng 39 degrees Celsius at 37 degrees Celsius naman po ang posibleng maramdamang init dyan po sa Quezon City. Pero po banggitin ko lang po ang makakaranas ng 41 degrees Celsius na init dyan po ay sa San Ildefonso, Bulacan. 40 degrees Celsius naman po sa Tuguegarao City. Ito po ay sa Cagayan. Pati po sa Coron, Palawan, Cuyo, Palawan, sa Davao City, Davao del Sur, Cotabato City, Maguindanao. 39 degrees Celsius naman po ang posibleng maramdamang init sa Apari, Cagayan, Iba, Zambales, sa Nueva Ecija, sa Kamiling, Tarlac, pati po dyan sa Batangas at sa San Jose Occidental, Mindoro. 39 degrees Celsius din po sa Puerto Princesa sa Palawan. Maging po dyan sa Iloilo, Eastern Samar, sa Borongan, Eastern Samar, sa Giwan, Eastern Samar, at sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Yan po sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar. Parati pong payo ng DOH, ng DOST Pag-asa, uminom po tayo ng maraming tubig. At syempre po magsuot ng mapipreskong damit. Ngayong umaga po, yung ating DZRH team, DZRH Operation Tulong, andyan po ngayon sa Olongapo City sa Zambales. Tayo po ay naghahatid ng tulong sa ating mga kababayan dahil po merong libreng sakay. Ito po ay hatid ng Aboitiz Power para po sa mga kababayan natin dyan sa Olongapo City. Yan, dakuan na po natin na live mula po sa Olongapo City, Zambales. Nandyan po ang ating Wonder Woman, Miss Maybe Nauhan at ang kanyang team. Dahil ang DZRH Operation Tulong, umarangkada na po ang libreng sakay hatid ng Aboitiz Power para sa mga kababayan natin dyan. Live, magre-report po ang ating Wonder Woman, Miss Maybe Nauhan. Miss May, magandang umaga po. Tara na, tara na, tara na! Sakay na, mga ka-RH! Walang barya, ayos lang yan. Dahil sagot na namin ngayong araw ang inyong libreng sakay. Hatid ng Aboitiz Power at DZRH Operation Tulong. Kaya, kapit ng mahigpit dahil hahataw sa saya at papremyo. Dala ng Aboitiz Power ang biyahe natin. Yan, Ipiwina, narinig mo ang arangkada ng napakaagang libreng sakay na hatid ng Aboitiz Power at DZRH Operation Tulong sa mga pasaherong biyaheng Ulo ng Apo, Olongapo City, no? So, mapapunta dyan sa main gate ng SDMA. Dahil alauna pa lang ng madaling araw, Ipiwina kanina, nagtungo na ang Team Operation Tulong sa Olongapo City mula dyan sa Pasay City. At alas 6 ng umaga kanina, agad na umarangkada nga ang DZRH Operation Tulong Team para magsakay sa mga manggagawa na papasok sa kanilang mga trabaho. At sagot nga ng Aboitiz Power at of course, in partnership sa atin sa DZRH Operation Tulong, ang pamasahe ng mga sumakay sa pampasaherong jeep mula sa hanay ng Santa Rita Filtration Gate Operators Driver Transport Service Cooperative. Alam mo ba, ang sasaya nila Ipiwina dahil ibig sabihin yan, libre na ang pamasahe ng mga pasahero sa halagang 13 pesos bawat isa. No, bawat tao. Yes. Diba? Isipin mo na lang... isipin mo na lang, Miss May, isang araw din tong tulong para sa ating mga kababayan na hindi sila mag-iisip ng pamasahe. Tama ka dyan, Ipiwina, dahil nasa almost 80 passengers yung naisasakay na sa area ng Rizal Avenue, Ulo ng Apo, Olongapo City. Alam mo ba, reaksyon ng mga pasahero natin kanina? Sana daw, araw-araw, Aboitiz Power. Aba, may libreng sakay sa kanila. Dahil malaking tulong daw po ito sa kanila sa mahal nga naman ng gasolina na nagbibigay ng taas presyo sa mga bilihin. Nagiging sanhi daw yan, ano?
pati ng taas presyo sa mga bilihin. Kaya naman, masaya yung umaga na nagsipasok sa kanilang mga trabaho yung mga mananakay kanina na laking gulat ng nila dahil nung nakita tayo, libre ang agad. nila. Yes, marami sa kanila nagulat eh. Kung nakikita mo sa ating mga footages, pagsakay ng jeep dahil sinagot na nga po ng Aboitiz Power ang ating napaka-generous na partner ang kanilang pamasahe. Isa ng malaking tulong, sabi nga nila, para ngayong araw. May save na sila para bukas. O, di ba? Miss May, isang Meron na tanong lang silang po. pamasahe para bukas. Isang tanong lang, Miss May, ano naman po ang sabi ng ating mga tsuper na hindi na sila mag-aantay pa ng ilang pasahero dahil nga libre na ang sakay? Aba, tuwan-tuwa naman sila. Alam mo ba yung mga tsuper? Kasi dito, dun sa sinasabi nilang terminal area, actually hindi siya terminal area, dahil come and go yung mga passenger jeep. Actually, umaalis sila doon pag hindi pa puno. Pero I think kanina, talagang puno-puno. Sila na yung nagtatawag ng mga pasahero kasi maaga pa lang, umarangkada na tayo. Kaya yung mga pasahero, yung mga nagmamadali, meron nga tayong nakita nakasakay na sa jeep, bumaba pa, lumipat. Para sa libreng sakay. Oo, pero natuwa tayo dahil supportive yung jeepney driver. Sabi niya, sasakay na lang po sila dyan kasi hindi pa sila nagbayad ng pamasahe. Para libre po sila ngayong araw. O diba? Yan. Ang bait ni Mamang Super. Naku, di ko lang nakuha yung pangalan kanina eh. But anyway, Wina, ang ating Team Operation Tulong Olongapo City, Zambales, Olongapo, couple na sina Mary Grace Maturgo Rula, yung ating naging ground team sa preparations para sa libreng sakay, kaya hindi tayo nahirapan kanina. At sa kabuuan naman, ang ating team na nanggaling dyan, of course, kasama natin ang ating Team Operation Tulong, of course, si Iza, si Aiza. And then, ang ating piloto, of course, si Mike Lumaban. Galing, habol sa oras Kahit anong oras tayo umalis dyan sa Pasay City. Of course, nakasama natin from Team Operation Tulong sina Ordita Dizon, si Miko Derilon, si Camulong Resede. Lahat kami may kanya-kanya papel kanina. May tagabigay na lahat meron. Of course, ang ating mga OJT, sina Joyce Batalier at si Neresa Borabon. Ano nga bang school sina Joyce? Bicol University. Bicol State. Oo, Bicol State University. Imagine mo, sinama namin dito sa sa Olongapo City. Sabi ko nga, makikita nila ang arangkada ng libreng sakay, hatid po ng ating very generous partner, ang Aboitiz Power. Miss May, para naman sa yes. may mga nagtatanong dito, hanggang anong oras daw po itong libreng sakay natin dyan sa Olongapo City? Nako, bubuin lang natin yung kota. Yun. Babalik ulit tayo kasi, di ba? Oo, kaya nga sabi nga nila, sana araw-araw. Power. Oo, meron silang libreng sakay dito. Siguro makatarget man lang tayo ng 80 to 100, okay na tayo doon. Di ba? So, anyway, dahil ngayong araw from Olongapo City tutulak tayo, papunta naman, hapon naman ang ating target. Punta tayo ng lalawigan ng Bataan. Ayun, libreng sakay rin, Miss May, sa Bataan. Yes. Oo, libreng sakay pa rin, hatid ng Aboitiz Power dahil ang ang tawag nito, yung atin naman mga pasahero mamaya ay yung mga estudyante sa kolehiyo at yung mga empleyado na papauwi na. Kanina, di ba, papasok. Oo. Tapos, so sila yung mga malilibreng sakay, hatid ng Aboitiz Power mamaya sa Balanga City, Bataan. At alam mo ba kung sino ang ating ground commander dito? Siyempre, ang nag-iisang Danny Kubilang. O, di ba? Ng lalawigan ng Bataan. Si RH37. Oo, si RH37. Siya ang ating connect sa mga tsuper ng grupo ng anong pangalan ng ating ng ating TODA. Sila yung sila yung ating mga nakausap through Danny Kumilang na sila yung ating babayaran mamaya, yung mga driver, per head ang binabayad natin, ha. Sila yung grupo na magbibigay ng libreng sakay, Bataan Terminal Complex. Yun ang ating tutunguhin mamaya sa pamagitan ng tulong ng ating mga tsuper. So, antabayanan nila yan. Magsasabi ba ako ng oras? Meron ba tayong oras, Miss May? O abangan na lang nila?
Abangan nila between 3 to 5 in the afternoon, di ba? Sa bagay, papauwi naman sila at tayo naman, talagang sunod-sunod, ano? Actually, masaya dahil meron pa tayong mga palaro kanina. Grabe, meron ka, may mapapanood ka dyan mamaya. Eto nga, nakikita ko nga para silang nagbabato-bato pick. Bato pick, may premyo ka pa, o diba? Ganun ka game. Yung ating mga kababayan dito sa Olongapo City. Kaya tuwan-tuwa naman tayo dahil maaga pa yun ha. Ipiwina, hindi pa sumisikat masyado yung araw. Parang yung iba nga dyan, Miss May, hindi pa nakakapag-breakfast diretso agad sa trabaho, sa school. Tama ka dyan. Tapos tuwan-tuwa ang mga mamang taxi driver, jeepney driver. Jeepney driver. Kasi nga, nabibigyan natin sila ng ating mga t-shirt din ng DZRH. At saka yung ating mga payong. Tapos, doon sa mga nananalo sa games, meron pa ring hatid na regalo ang Aboitiz Power. So, yun ang inabangan. Diba? Marami silang mga pamigay din at the same time para sa ating mga mamang chuper. At the same time, pag nakasagot yung ating mga pasahero, may premyo. Mga pa-premyo. Wow. Yun. So, medyo mainit ang sikat ng araw, Kaya medyo lililim lang muna tayo, but anyway, tayo ay patungo na maya-maya dyan sa Balanga City, sa lalawigan naman ng Bataan, para nang sa ganun, atin namang mabigyan ng libreng sakay. Of course, libreng sakay mula po sa Aboitiz Power, ang ating mga estudyanteng magsisiuwi at mga manggagawa, empleyado na magsisiuwi na galing sa kanilang mga trabaho at galing sa kanilang mga eskwelahan. So, yan muna ipiwina. Mamaya, makakarinig ka ng mga pasasalamat mula sa ating mga pasahero. Mamaya sa report naman yan ng ating kasamang si Iza Gabriel. So, sa pangalan ng buong team natin ng DZRH Operation Tulong, and of course, sa pangalan po ng Aboitiz Power, at mamaya, ang family ni Danny Kumilang, ang aming host, of course, si Maridic at yung kanilang mga anak. Makakasama daw natin dun sa ground. Kaya tayo ay nagpapasalamat. Saan man tayo pumunta, di ba? Nandyan ang ating mga Team Operation Tulong. Remember, si Danny Kumilang ay dati ding Team Operation Tulong yung kanyang family. So sabi ko nga, nagbabalik ang Operation Tulong Team ng Balanga City, Bataan. Dahil sila yung ating ground mamaya, mga ground troops natin para sa libreng sakay, hatid po ng Aboitiz Power, at yan po ay sa pamamagitan in partnership sa DZRH Operation Tulong. Ayan po. Maraming salamat, and mula sa Olongapo City, ayan, sa kasamang ating buong team, ipiwina, ikaw muna dyan. Pansamantala, may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan, maraming salamat RH13 Wonder Woman, Miss May Binauhan, na live po dyan sa Olongapo City, Zambales. Mamaya po makakausap din natin ang isa ring Wonder Woman sa Operation Tulong, si Iza Gabriel. Mamaya makakausap natin, makakwentuhan natin, lalo na ang mga kababayan natin nagbigay ng kanilang pasasalamat para sa DZRH Operation Tulong at sa Aboitiz Power, dahil po dyan po sa Olongapo City mayroon po tayong libreng sakay. At mamaya nga pong hapon, binanggit po ng ating Wonder Woman na tutungo sila sa Balanga, Bataan. Diyan naman sila maghahatid ng libreng sakay para sa ating mga kababayan. Mamaya po yan, abangan nyo po 3:00 hanggang 5:00 ng hapon. Pero bago po tayo sa ating matutulungan ngayong umaga, tayo po muna'y maghanap buhay. Ang ating oras, 10:34 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
Madikit at malupit na dumit-mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH sa April 25 na. Abangan! Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, Match Report, Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa Deezer HTV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Then 44 na po ng umaga. At sa dakong pong ito, tayo na po ay maghahatid ng tulong sa ating kababayan. Ang mananawagan po ngayong umaga ay si Kuya Larry Marquez. Siya po ay 26 years old at taga Sampaloc, Manila. Si Kuya Larry po ay bunso sa kanilang 5 magkakapatid pero meron na po siyang asawa at isang anak. Ang trabaho niya po dati ay isang online seller. Taong 2021, nagsimula pong sumakit ang kanyang likod at nagpa-check up naman po siya noon. Pero wala pong nakita, hindi po nakita kung ano nga po ba talaga ang sanhi ng kanyang karamdaman. Last year naman po, 2025, pakiramdam ni Kuya Larry ay mas lumalala ang sakit ng kanyang likod na umabot na sa kanyang leeg. Kaya po siya ay nagpa-check up uli. At doon po na-diagnose na meron pong problema sa kanyang katawan. Ito po yung ankylosing spondylitis. Ito po yung isang uri ng malalang rayuma na pangunahin pong umaatake sa gulod o gulugod na nagdudulot po ng matinding sakit at paninigas ng likod. Siyempre po, laking problema ni Kuya Larry kung saan po siya kukuha ng panggastos, pati na rin po ang pambili ng kanyang gamot. Kaya po ngayong umaga, dito po sa DZRH Operation Tulong, mananawagan po si Kuya Larry para po sa ating mga kababayan na mayroon pong mabubuting kalooban. Makakausap po natin si Kuya Larry Marquez. Magandang umaga po, Kuya Larry. Opo, ma'am. Yan. Opo, magandang umaga Kuya Larry. Kamusta po kayo? Okay lang po, ma'am. Ayan. Hindi naman sakit po sa medicine. Opo. Pero po bago po dyan Kuya Larry, tama po meron po kayong asawa at anak. Yes po, ma'am. Ilang taon na po Kuya Larry ang inyong anak? Ano po, 2 taon na po, ma'am. 2 taon? 2 years old? Tama po ba? Opo. Ayan. Pero ito pong 2021, noong nagpa-check up kayo, ano lang po ba ang sinabi sa inyo ng doktor? Ano lang po, ma'am, muscle spasm lang daw po. Muscle, ano po yun Kuya Larry? Spasm, ano po, spasm.
Tapos noong 2025 last year, nagpa-check up kayo. Ito na po yung malalang rayuma na daw po pala ang inyong karamdaman. Yes po, ma'am. Opo. Nabikit na po yung mga yung buto ko po sa may bandang dito. Tapos simula po noon, meron na po kayong gamot na iniinom. Ito lang po, ma'am, noong 2025 lang po na. Yung 2025. Kuya Larry, ano po ba ang mga gamot pong iniinom po ninyo? Ilang... Ma'am, Telecaustic po, saka po yung biologics po na Ano po yun, Kuya Larry? Biologics po. Ayun. Tapos, ano pa po? Saka po Telecaustic. Pero wala naman po kayong treatment na ginagawa po sa inyo? Ano lang po, ma'am, yung monthly lang po na ini-inject sa akin. Ini-inject Biologics po. Monthly na ini-inject sa inyo. Tapos, magkano naman po, Kuya Larry, ang inaabot po nito? Ano po, ma'am? 22,000 po. Magkano po, Kuya Larry? 22,000. 26,000, tama po? 22 po. 22,000. Kayo po ay nagpapagamot dyan po sa University of Santo Tomas Hospital, tama po? Opo, ma'am. Paano naman po, meron po ba kayong PhilHealth? Nakapagparehistro po ba kayo, Kuya Larry, po sa ating YAKA program? Hindi po, ma'am. Hindi. Ano lang po sa namin? Yung sa po, sa akin po ng USC. Pero hindi pa po kayo, Kuya Larry, nakakapagparehistro sa YAKA program? Ano po sa namin? Hindi po sa sakop po ng alaya. Hindi siya sako. Pero rehistrado na po kayo sa YAKAP? Hindi pa rin po. Ayun, Kuya Larry, try nyo po magparehistro sa YAKAP. Kasi kahit paano po ay makakatulong din po ito sa inyo. Pero sige po, Kuya Larry, ngayon po ba saan po kayo kumukuha ng panggasto? Sino po ang sumusuporta po sa inyo? Ano po, ma'am? Ako po yung naghahatid po ng mga pagkain namin. Lagi yung pinabayad po nilang Delphi. Sa akin na po na ma'am, pupunta. Pwede po, Kuya Larry, pihit po tayo ng kaunti kasi hindi po natin masyado maintindihan. Sige po. Ayan. Sige po, Kuya Larry, ano po yun? Baka po pwede nating ulitin. Ako po yung ma'am, hatid po ng mga pagkain namin. Kayo po ang naghahatid ng mga pagkain po namin. Pagkain? Saan nyo po, Kuya Larry, hinahatid po itong pagkain? Yung mga binibenta po namin sa online. Binibenta nyo po online? Opo. Ayun. Tapos, sino po, Kuya Larry, ang nagluluto? Yung po, ma'am, asawa ko po. Yung asawa mo, tapos ikaw yung parang taga-deliver. Opo. Ayun. At ano naman po karaniwan na niluluto nyo po everyday? Ano po, ma'am, mga samyang noodles. Samyang noodles. Opo. Pero buti, Kuya Larry, hindi po nito natitrigger ang karamdaman nyo po. Ma'am, sumasakit po sa mga pero po kasi, no choice po kasi, ma'am. Sige po, Kuya Larry, manawagan po kayo sa ating mga kababayan sa mga nakikinig at nanonood po dyan. Good morning po sa lahat. Nanawagan po ako na sana po matulungan na po ako sa may buwan ng gamutan ko po. Salamat po sa inyo. At dahil dyan, Kuya Larry, tanggapin niyo po itong paunang tulong po ng DZRH Operation Tulong mula po sa ating butihing senador, Senator Lito Lapid. Bibigyan niyo po kayo ng 2,000 pesos. At mula naman po sa PPAF, sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, bibigyan ka rin po ng 3,000 pesos. Kayo po, Kuya Larry, makakatanggap ng kabuuang 5,000 pesos. Sige po, Kuya Larry, pasalamatan po natin sila. Maraming salamat po kay Senator Lito Lapid, saka po sa pangulong po
at sa mga nais na pagtulong. Ayan, para naman po sa mga nais tumulong kay Kuya Larry Marquez, pwede po kayong magpadala sa aming pong GCash. Ipa-flash po sa ating screen. Yan, ang ating GCash number po na 0956-197-9471. Ulitin ko lang po ang GCash number na pwede nyo pong pagdalhan, 0956-197-9471. Lagyan nyo lang po dyan ng note na para po kay Kuya Larry Marquez. Ang pangalan po niyan ay sa akin, Vina Pearl Hesoro. Pero yan po ay ipapaabot, ibibigay po natin ng buong buo kay Kuya Larry Marquez. Yan, Kuya Larry. Huwag niyo pong ibababa ang tawag para po makausap kayo ng ating staff, ng aming staff, kung saan po ipapadala ang tulong para sa inyo. Para naman po sa walang sawang tumutulong, sumusuporta sa DZRH Operation Tulong, maraming salamat po. Sa ating pong pagbabalik, naratsadahan naman po natin ang mga balitang tinutukan dito sa DZRH. Ang ating pong oras, 10:52 ng umaga. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. 4 na minuto na lang po bago mag 11:00 ng umaga. Siyempre, balikan po natin ang ating mga kasamahan dyan sa Olongapo City, Zambales.
Yan pong binabanggit natin kanina dahil ang Operation Tulong Team, hatid po ng Aboitiz Power ay nagbigay po ng libreng sakay sa ating pong mga kababayan dyan sa Olongapo City, Zambales. Makakausap pa rin po natin ngayong umaga si Aiza Gabriel. Aiza, magandang umaga. Yes, Miss Rina, magandang umaga. Sa unang paglarga natin ngayong araw sa ating libreng sakay dito sa Olongapo City, Zambales, ay marami tayong mga kababayan ang labis na natuwa at nagpasalamat dahil sa ating hatid na libreng sakay ngayong araw kasama ang Aboitiz Power. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay nagsabing malaking tulong ito para kahit papaano ay mabawasan ang kanilang gastusin. Biro pa nga nila ay sana raw maulit pa ang ganitong uri ng mga proyekto sa kanilang lugar. Narito ang ilang pahayag mula sa ating mga pasahero kanina. Yan, go ahead, Aiza. Yes, Miss Rina, no, ayan, pina-flash ngayon sa ating TV screen no, yung ilan sa mga nagpasalamat mula sa pasahero, sa ating mga kuyang tsuper, ay talaga namang tuwang-tuwa dahil kahit papaano daw ang ganitong uri nga ng libreng sakay ay nakakatulong hindi lamang sa mga manggagawa na pumapasok sa kanilang trabaho, kung hindi pa minsan sa ating mga kuyang tsuper na kahit papaano ay may direktang kita na kapag sumakay ang ating mga pasahero papunta nga sa kanilang mga trabaho. At syempre, bukod pa sa libreng sakay, abay may palaro at limpak-limpak din na papremyong dala ang Aboitiz Power para sa ating mga mananakay, kung saan sa ating unang game ay nasubok ang lakas ng kanilang paghinga sa ating pahabaan challenge. Kumbaga, eto Miss Wina, no, yung palaro sa mga birthday, yung pahabaan. At ang sinabi naman at ang binabanggit naman ng ating mga pasahero ay pasasalamat. Maraming salamat Aboitiz Power. At ang nanalo dyan kanina ay si Ate Jorel. Ayan. Talaga namang hindi nagpatalo kay Kuya John no, sa pahabaan kanina. At siya ang nag-uwi ng papremyo na hatid ng Aboitiz Power. Samantala, naging mainit din no, ang labanan sa pagitan ng ating mga challenger sa laro naman na Jack and Poy. Miss Wina, magpapatuloy ang ating libreng sakay mamaya namang hapon sa Bataan Terminal Complex. Kaya naman sa ating mga kababayan na nandito no, sa Bataan na papauwi sa kanilang mga tahanan, ay tara na po at sulitin natin ang libreng sakay hatid ng DZRH Operation Tulong kasama pa rin ng Aboitiz Power mamaya sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Mula pa rin dito sa Olongapo City, Zambales, ito si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Operation Tulong. Maraming salamat, Aiza Gabriel. Sa iba po nating balita, PAL Express flight papunta pong Maynila nakaranas ng pressurization issue. 175 pong pasahero ligtas ayon po yan sa kaapa. Detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Pirma wina ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nakaranas ng pressurization issue yung isang flight ng PAL Express kahapon. Partikular na tinukoy ng kaap ang flight GAP 2544 na biyaheng Maynila mula sa Dumaguete. Bilang precautionary measure, nagdeklara ang flight crew ng emergency at nagdivert ang eroplano doon sa Iloilo International Airport alas 4:27 ng hapon. Ligtas namang nakababa sa eroplano yung lahat ng 175 pasahero, kabilang na yung 3 sanggol. Ayon pa sa kaap, humiling yung ilang mananakay ng atensyong medikal na agad namang natugunan ng mga airport medical personnel doon. Patuloy na minomonitor ng kaap ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan na rin sila sa airline. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, sa iba po nating balita, 2 patay sa insidente sa Deca Homes Tondo. Isa nahulog mula sa ika-8 palapag.
Detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy? Wina, patay ang 2 katao sa iniimbestigang madugong insidente sa urban na Deca Home sa Tondo, Maynila kagabi. Kinilala ang unang biktima na si Giovanni Alsa, 27 anyos, residente ng Building 5 ng Deca Home sa Barangay 94 sa Tondo. Ang ikalawang na nasawi ay isang hindi pa nakilala na lalaki na nasa 8 gulang. Batay sa ulat ng Manila Police District Rahabago Police Station 1, nadiskubre ang insidente dakwang alas 9 ng gabi sa ground floor at ika-8 palapag ng Building 2 ng Urban Deca Homes. Ayon sa mga saksi, pauwi na sila sa kanilang unit nang makarinig sila ng sigaw na tulong-tulong mula sa Unit 872. Agad silang humingi ng tulong sa mga gwardiya at nang bumalik sa lugar ay kumatok sila sa pintuan ng unit ngunit walang sumasagot. Ilang sandali pa nakita umano ng isang saksi ang ikalawang biktima na tumatakbo sa hallway habang duguang. Samantala si Alsa ay natakbuang nakahandusay sa ground floor ng Building 2 at agad dinala sa Tondo Medical Center, ngunit dineklarang dead on arrival alas 9:40 ng gabi. Hawak na ng Manila Police District Homicide Section ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pagkakilanlan ng isa pang nasawi. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, wasak system sa pamamalakad ng tubig sa bansa. Mabubuo kapag hindi o kapag naging batas ang House Bill 6789 ni Bulacan 6 District Representative Salvador Ador Pleito. Detalye sa report ni RH5 Val Gonzales. Val? Wina, naniniwala si Congressman Salvador Ador Pleito na mareresolba ang magkakaibang pamamalakad sa tubig sa bansa kung ganap ng isang batas ang naapurubahan na ng Kamara na panukalang Department o pagbuo ng Department of Water Resources. Sa kanyang speech dito sa harap ng mga international delegates na dumadalo sa 4th Asia International Water Week dito sa Quezon City, sinabi ni Congressman Pleito na ang kasalukuyang sistema ay naglalaman ng maraming ahensya na may magkakapareho at nakalilitong mga functions. Dahil dito, aniya, nagkakaroon ng magkakasulungat na mandato, ulit-ulit na trabaho at kawalan ng malinaw na pananagutan sa tuwing may palpak na serbisyo. Sabi ni Pleito na chairman ng House Committee on Government Reorganization, ang nakalilitong function ng mga ahensya ay nagre-resulta sa mabagal na pagresponde sa crisis. Naging batas po ito, magkakaisa yung fragmented na tubig, iba na mamahalak yung WSS, NIA, yung water districts, magsasama-sama isa na lang, central authority pag nagkaroon ng Department of Water Resources. Kaya po ito talaga ay in-invite ako para sa mga crucial water issues ngayon dito sa Pilipinas. Yun ang diniscuss ko sa aking speech, yung national strategies, kung anong dapat natin gawin, at saka importante yung creation ng Department of Water Resources na naisama ni Presidente dahil priority bill ng ating Presidente at ito ay naisama sa Legislative Executive Advisory Council. At sana po, matapos na sa Senado po ito at para parating na Presidente maging batas, magkakaroon tayo ng bagong department. Sabi ni Congressman Pleito, bagamat sagana ang Pilipinas sa tubig ulan, maraming komunidad pa rin ang nakararanas ng tagtuyot at baha dahil walang iisang lead agency na nangangasiwa mula sa source hanggang sa gripo. Para tapusin ang gulo, inihain sa Kongreso ang House Bill 6789 na lumilikha ng Department of Water Resources at hiwalay na Water Regulatory Commission. Layunin nitong pag-isay ng plano, pulisiya at regulasyon sa ilalim ng iisang sentral na otoridad. Sa ngayon ay aprobado na sa ikatlo tuling pagbasa ng Kamara ang House Bill 6789 at naipadala na ito sa Senado. At nasa deliberation at review na ito ngayon ng Technical Working Group at inihahanda na para sa bicameral conference upang pagsamahin ang bersyon ng dalawang kapulungan bago naman isumite sa opisina ng Pangulo para lagdaan at ganap na maging batas. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Val Gonzalez. Sa pamamagitan po niya, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid po ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na mayroon pong kaunting balitaan. Sa pangalan po rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ako po inyong nakasama, Wina Perlasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating pong oras, 11:06 ng umaga. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox NMAX 3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules.